ang sektor ng aquaculture ay naging mas importante dahil sa patuloy na pagtaas ng level ng polusyon at labis na panghuhuli ng isda. Sa kasalukuyan, ang mga lawa at mga fish pond ang nagiging pangunahing pinagmumulan ng mga isdang kinukonsumo ng mamamayan. Sa pagdami ng mga ito, may mga kemikal sa pagkain at mga supplements na nadadagdag sa tubig. Bukod dito, meron ding ibang kemikal na galing naman sa mga aktibidad ng tao na napupunta din sa lawa. Pero paano pala kung nakakasama na ang patuloy na pagtaas ng level ng mga ito sa tubig? Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang pag-aaral ni Nadim Zon ukol sa presensya ng mga kemikal na tinatawag na organic pollutant. Ang pag-aaral na ito ay isinagawa sa 3 sa 7 lawa ng 7 lakes sa San Pablo sa Laguna. Kasama rin rito ang mga posibleng implikasyon at kung saan nanggaling ang mga pollutants na ito. Magandang buhay! Ako si Kit, muling nagbabalik para maging guide ninyo sa mga usaping chemical oceanography at organic geochemistry. Ating bibigyan pansin sa episode na ito ang 3 sa pamosong 7 lakes ng San Pablo, Laguna, kung saan kinumpara ang mga level ng mga organic pollutants na nakita dito. Ang mga organic pollutants na ito ay galing sa mga pesticides o pamatay peste, surfactants na sangkap ng mga produktong panglinis, mga gamot, artificial na pampatamis, fire retardants or pamatay apoy, at insect repellent o pantaboy insekto. Pero bakit nga ba mahalaga ang pagsukat ng level ng mga pollutants na ito sa tubig? Unang-una, ang mga lawa ay napapalibutan ng lupa. Ibig sabihin, hindi agarang napapalitan ang mga tubig dito. Kaya mas naiipon yung mga chemical o pollutants na matatagpuan dito. Pangalawa, lalong lumalala ang problema ng pagdami at kung ano yung mga pollutants na ito dahil sa paraan ng paggamit ng tao sa mga lupang nakapaligid sa mga lawa. Para may konteksto, karamihan sa mga pag-aaral sa lawa dito sa Pilipinas ay nakatuon sa malalaking lawa tulad ng Laguna de Bay. At kakaunti lamang ang mga pag-aaral na nakatuon sa mga maliliit na lawa na mayroong sukat o lawak na mas maliit pa sa 2 square kilometers. Fun fact, 3/4 ng mga lawa dito sa Pilipinas ay considered na maliit o ganito yung sukat. Siyempre, kasama din dito yung mga lawa sa 7 lakes. Sa pag-aaral na ito, ang mga lawa ng Palakpakin, Sampaloc at Pandin ang napiling sukatan ng pH, temperature, dissolved oxygen levels, at syempre, yung mga organic pollutants natin. Ayon sa datos ng pag-aaral na ito at klasifikasyon ng kalidad ng mga anyong tubig galing sa DENR, kino-consider na Class C ang kalidad ng tubig sa lawa ng Palakpakin at lawa ng Sampaloc. Samantalang Class B naman ang klasifikasyon ng Pandin Lake. Kapag Class C, pwede lamang pangisdaan at gumawa ng mga recreational activities sa lawa ng Palakpakin at saka sa lawa ng Sampaloc. At pwede namang paliguan ang lawa ng Pandin dahil ito ay nasa Class B classification. Ang mga lawa na ito ay pawang mga volcanic crater. Kaya naman, hindi nakakapagtaka na medyo mataas ang temperatura ng mga tubig dito. Ang mataas na pH level naman at mababang level ng oxygen ay dulot ng maraming salt content galing sa mga runoff o yung mga dumaloy galing sa mga sakahan patungo sa mga lawa na siya namang nagdudulot ng eutrophication sa mga lawa. Ang ilan pa sa mga chemical o organic pollutants na natagpuan sa 3 lawa na ito ay ang DEET o diethyl toluamide na isang sangkap ng mga mosquito repellent. Kasama rin dito ang mga gamot na merong anti-hypertensive at antibiotics. Meron ding mga organophosphates na galing sa mga fire retardants, pintura, varnish at mga lambat. Meron ding mga artificial na pampatamis at syempre, mga pesticides tulad ng chlorpyrifos at cypermethrin. Sa 3 lawa, pinakamataas ang dami ng pollutant sa Sampaloc Lake. Samantalang pinakamababa naman sa Pandin Lake. Ang lahat ng level ng mga pollutants na ito ay nasa antas ng nanogram per liter.
na nangangahulugang kaunti pa lamang ang level o konsentrasyon ng mga pollutants na ito sa ngayon. Napag-alaman din na ang mga pollutants na ito ay nanggaling sa mga kabahayan at mga sakahan na malapit sa lawa. Dagdag na patunay rito ang mataas na level ng mga pollutants malapit sa Pampang kaysa sa gitna ng tatlong lawa. Isa pang dahilan sa paglaganap ng problemang ito ay ang kawalan ng wastewater treatment sa mga kabahayan malapit sa lawa. Isa ring dahilan ang umuusbong na ecotourism sa mga lawa, kung saan sa pagdami ng mga bisita ay dumadami din ang mga kalat at polusyon na nai-introduce sa mga lawa. Sa pagdami ng aktibidad ng tao sa paligid ng lawa ay mas nagiging mataas ang dami at ang posibleng epekto ng mga pollutants sa mismong lawa na sa kalaunan ay maapektuhan na pati ang mga hayop at tayong mga tao. Ating tatandaan na ang mga lawa ay mas madaling magkaroon ng irreversible na ecological damage dahil sa polusyon na dulot nating mga tao, lalo't higit kung hindi ito maaagapan. Siyempre, kailangan natin itong protektahan dahil dito tayo kumukuha ng makakain at pangkabuhayan. Kung nagustuhan mo ang aming video, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Muli, ako si Kit. Hanggang sa susunod, kita-kits!